Welcome back sa aking channel. Narito na naman tayo para maghatid ng maiinit na balita mula sa mundo ng politika. Usap-usapan ngayon sa politika ang di umunoy paglamay kay Bonjing o kilalang Remola. Maraming nagsasabi na ito na nga bang karma niya. Nagsilabasan din ng mga source na talagang wala na nga ba talaga si Bonjing. Ngunit ito ay haka-haka lamang. Ngunit posible na ito ay gawa-gawa lamang para makatakas sa kanyang mga kasalanan at mga kasong isinampas sa kanya dahil di umunoy nagbigay na ng mga pangalan si Remola sa mga sangkot na korupsyon at mga kalukuhan na ginagawa dito sa ating bansa at ang paglabas ng kamatayan ni Remola ay isa lamang haka-haka para makatakas sa bansa bago maisiwalat ang mga pangalan na sangkot sa flood control. Manatiling nakatitig sa aking channel para sa mga karagdagang impormasyon. Huwag kalimutang mag-like, share and subscribe para lagi kang updated sa mga nagbabagang balita. Meron po tayong video dito, panoorin po natin. 250 times 257, 60 plus billion already. Kaya nga, grabe. Para ke? Para lang sirain ang isang political opponent? Mali talaga. Heidi Ching, from the start, it is planted by animals to destroy Ma'am by Sarah. Rosalyn Villaganas, because crocodiles are thieves. Julipas Flores, you are great, sir. Dado, the great. Thank you. It all went through the bank process. Why they went through the suitcases so there is no money trail? They are thieves. Correct. Alin yung unusual? Ano yung usual? Usual, banking process. Unusual, maleta. Ano yung suspicious? Maleta all the way. Dinedeliver na security. Ng security ni Saldico. And yet, i-impeach mo si Inday Sara for telling the truth, for making like that, na sasabihin, grave threat pa sa presidente, etc., threaten the life of the president, etc. They're silencing Inday Sara as they are silencing all the others na nagsasalita. No? Isa-isa, pinipitik isa-isa. Ano lang yan, nakaplano na yan kung sino susunod. Sana tuloy na nyo, baka abutan kayo ng lindol na malaki, ha? Kasi pagka nagalitan langit, lindolin kayo, mga animal kayo, lulunin kayo ng Malacanang, lulunin yung Malacanang ng isang malaking lindol, bumitak yung lupa, lumubog ang buong Malacanang, ay! Threat ng langit yun, oh. Ay, dako. Alam nyo, ang pagkakamali ninyo, tinarantado yung taong bayan. Mahal ng Diyos ang taong bayan eh. Hindi pababayaan eh. Kaya, pagka binigyan ng go signal ang taong bayan, ng langit, no? Nagbigay ang langit ng go signal sa taong bayan. Tapos kayo. And it can happen anytime. Pagka nagalit kunyari ang langit, tapos din kayo. Kunyari, isang malaking, the big one, earthquake, o kaya sumabog bigla yung taal na yan at makikita yung incompetence ninyo, you're not ready. Kunyari, nagkagera, magnet yung mga bases eh. Okay. Kaya mga kababayan, mahalaga. It would be prudent, maganda kayo ng sarili ninyong pagkain. Mga 3 years worth ng pagkain. Pantero, hi. Reynaldo Doble, Heidi Ching, kamusta daw? Good evening, Supremo. It was already planned when Niue took office that the funds given to BP Sara by Lisa Tanas would be used to impeach her. Yun nga. Talagang planado lahat to eh. Unusual in Tagalog is strange or not usual. Ay siya nga pala, no, nung aking mali. Okay. Nahanap ko yun. Wala. Nahanap ko yung auto-translate. Salamat, Pantero, ha. Wala. Wala.
Siguro doon sa pag-setup, ano. Okay. Okay. Tweety Bird, hi. Magandang gabi, Tweety Bird. Sorry hindi ako nakakasagot eh. Daming may message sa akin, hindi rin ako nakakasagot eh. Pasensya na po kayo sa lahat ng nagme-message, hindi ko kayo nasasagot. Pasensya na kayo tulog ako. Well, if you hit someone with a hammer, what the teacher said is that PRRD is not dangerous. Cynthia de la Peña. Gamora, magandang gabi, Gamora. There's no point in impeaching the suitcase gang. Lacson will do nothing right, sabi ni Louis Kabatbat. Ko ay Pilipino. Hello, Sir Dado. Good evening. God bless always po. Heidi Ching, that's right, ma'am. Almost all the criminals are actually in Malacanang. Hillary, yun yung problema eh. Good afternoon, God bless everyone, sabi ni Hillary Albert Espra. Sin, if no additional 3 senators are recruited, God willing, the BP will not be convicted. And if she is not convicted, dagdangan ko, Sin, if she's not convicted, she is a sure win for 2028. She's strong. And then, delegado lalo si BBM, 27 pa, tsaka 2028, 2 taon pa, 1.5 years. And he can be ousted. The moment na Inday Sara is not convicted, ay, sus Ginoo. Now, sa tingin nyo, kung kayo yung Malacanang na bangag o kayo yung mga masasamang loob, papayag ba kayo na she will survive impeachment? Di ba? Hindi ako papayag. Kung ako yung Malacanang, putay na eh. Bakit ako gumastos ng billion dun sa Congress pa lang? Last year din, gumastos din ako. 32 billion yata yun sa last year. This year, 60 plus billion. No? Last year, 150 million yung yung deal. Ngayon, 250 million. No? Tapos nun inelevate sa Senado. Bakit umabot yung NBI, nagbarilan doon sa Senado, di ba? Nagputukan and then tinakot si Bato, natanggal, si Estrada, ngayon si Marcoleta, tapos nun, Escudero tinakot, Joel bumaliktad. Why go through all that process? Imagine, tapos papayag ka, acquitted. No. Guilty, Inday Sara sa dulo. Pero, may backlash yun. Pagka ginilty nyo yan, pinatunayan ninyo na wala ng aasahan ng taong bayan. Binaboy nyo na lahat. Punit ang konstitusyon doon. Pupunitin nyo ng taong bayan. Pinupwersa yung tao na wag na maniwala sa batas natin. Wala na pag-asa. Kaya nga sabi ko, again, emphasize, the one on trial here is not Inday Sara. It is the Filipino people, it is the Philippine government, it is our democratic institutions. In the end, we are waiting to watch this hanggang dulo. In the end, we will have formed, because of our discernment, right, wrong, moral conscience. We will find out, based on the allegations, based on the prosecution, the talent of the prosecution, if there is talent, or the genius of the defense, labanan to ng mga lawyers. Makikita natin. Pero do sa dulo, after being shown all these pros and cons, mga reasons, debates, counter-debates, etc., we would have formed. Chances are, sa ngayon, not guilty. Sa ngayon, not guilty. Pero pagkadulo, makita natin sa susunod na 8 buwan, not guilty pa rin, not guilty. Witness after witness after witness after witness, there is no evidence, no aggravating circumstance o damaging na etc. Tapos biglang igigilty. Nakaw, patay kayo. The Filipinos will see that. Kasi naintindihan ng tao. Kaya nga, yung mga nagbablog, yung mga nagsasalita, pros and con, salamat. Kasi kahit yung mga vlogger na dinidiin si Inday Sara, not necessarily na kumakampi sa inyo yung taong bayan. Nakikita yung pagiging bias ninyo ng mga vlogger. Pagiging bayad kayo. Kasi kitang-kita ng tao, wala pang guilty, hindi pa. Wala pang kasalanan,
Eh kayo, ginigilty ninyo. Anong klase kayong mga tao? Bayaran. Yun, na-emphasize eh. Kaya nga, in the end, everything will be clear. The Filipino people. Kaya nga sabi ko, wag na lang nating madalin. Hayaan na natin ang langit to. Tapusin to ng langit kung gusto nang tapusin ng langit to. Magkakamali yung mga yan. Kaya nga, Digong Duterte, something happens to him. Something happens to Inday Sara or the Dutertes. Magkaroon ng global na activity like gera, nuke, etc. etc. Yun yung mga pwedeng or kaya magkamali kayo. Meron kayong patayin dyan na senator o kaya tirayan nyo lalo yung Senate, magkaroon iwasan nyo magkaroon ng walkout. Iwasan nyo magkaroon ng walkout. Kakaba-kaba kayo pagka kunyari nag-decide biglang Inday Sara, kung ako lawyer ni Inday Sara, gugulatin ko kayo, kung ako lawyer lang, ewan ko hindi naman ako lawyer eh. I will put her sa witness stand. Para gulat kayong lahat, tarantado kayo. Sige, yung kliyente ko, witness stand. O sige. Kasi paniwala ako sa langit, paniwala ako sa lahat ng nakita ko. Wala namang ginawa ito eh. Nilitaw nyo lahat ng testimonya, nilitaw nyo yung bank record, etc. etc. Wala kayong makita. O, witness stand ngayon yung ali. Igigiltihin ninyo? Nako! Iwasan nyo yung tumayo yan at iwanan kayo at lumabas sa kalsada yan. Kutsa, pagka nangyari yan, ako, kabahan kayo. Kabahan kayo. Yung PNP tsaka yung AFP, hindi mapipigilan yung tao. Sabi ko sa inyo, babalandra sa inyo lahat yan, mga animal kayo. Kasi mali kayo, yun yung doon. Mali kayo, inabuso nyo yung taong bayan. Yun yung problema. At kayong mga sumusuporta, nag-enable kayo, nagtotolerate kayo sa mga kawalang yang ginawa sa taong bayan, pati kayo ma-implicate. Because, kunyari ako, pinaratangan ako ng di tama. Galit ako Tapos magkaroon ako ng pagkakataon na balikan ko yung mga lukulukon to, tarantado kayo, at habulin ko kayo mga magnanakaw kayo, ay yari kayo. Kaya mag-ingat kayo. The only way out here is good governance. Lagi ko sinasabi yan, good governance. Kaya huwag kayong umaabuso sa kapangyarihan na binigay namin sa inyo. In fact, pinahiram lang namin. All government authority emanates from the people. Huwag nyo kaming takutin. Martial law, huwag nyo kaming takutin. That authority came from us. Yung mga NBI, AFP, police, huwag nyo kaming takutin. Kami nagpapasweldo sa inyo. Yung authority ninyo, galing lahat sa amin. Hindi kami pwedeng makipagbakbakan ng kung saan-saan, makipaggera, mag-imbestiga, o maghabol ng mga kriminal, mga durugista. May ginagawa kami trabaho may kanya-kanyang buhay Kaya kami nag-hire ng AFP, ng PNP, tsaka ng NBI. Ngayon, kung ginagago ninyo kami, putang, magagalit kami. Yun. Kaya, all government authority emanates from the people. Iwasan ninyo, again, nire-remind ko kayo sa gobyerno, iwasan ninyo yung taong bayan, pigain nyo ng gusto at tumayo ang taong bayan sa galit. Tumayo ang taong bayan na may pangdepensa. Mag-armas sila, mag-rebellion sila, iwasan nyo. Because it cannot be controlled. It cannot be controlled. And if someone leads, good luck sa inyo. That someone controls the mob. Doon kayo matakot. Sir! Anong gagawin namin to? Sunogin niyo magkagong yan. Wala, sabihin ng gago hindi, paano niyo kukontrolin yung tao? Haharangan ninyo ng tangke, yung tao. Sige, sagasaan nyo. Yari kayo sa international community. Paano? Civilian, sasagasaan nyo. Didn't work in EDSA 1. Umuwi yung mga tangke. Kaya nga, iwasan nyo, dumating tayo sa ganon. Kung love nyo si Marcos, pagsabihan nyo si Marcos. Mawawala si Marcos bigla pagka pinwersa nyo yung taong bayan.
Okay, thank you, si Heidi Ching. That's right, ma'am. Almost all the criminals are actually Malacanang. Li Chen, the criminal is in Malacanang. Edgar Palmitos. Shout out, Cap Dado and supporters. The fight continues, sabi ni Edgar Palmitos. Magandang gabi sa iyo. Johnny Trillo, hi. Betty Mateo, hi. Labi Loves, watching from Lebanon. Ingat kayo sa mga taga-Lebanon. You are right, idol. Thank you, Johnny Trillo. Li Chen, Heidi Ching, God bless po, Heidi Ching. Yes, ma'am, teacher, always thank you. I agree, sir, everyone should be questioned. Heidi Ching, ma'am, Li Chen, stay safe po lagi. God bless you po, sir. Edgar Pamito, Li Chen, hi. Ed's pleasure, good evening, Cap. Stay safe po. Maraming salamat. Katakuri, sir, just asking, BBM said he would fly a rocket. Will Bangag be the one to ride it or is Bangag seat just that strong? Hindi, actually, ano yun, so far, ang tingin ko doon, it's either he wanted at year 4 and his fifth son na, he's trying to find something that will be his legacy. Kunyari, magtuloy yan. O kaya kahit hindi sa kanya matapos. Basta, sinabi niya siya magsisimula eh. That's enough. Legacy already. Kasi kung magkatuloy-tuloy yan, siya yung nagsabi, we're going to fly a rocket. Kung ginawa nila sa 2027, aba, lalong pupunto sa kanya yan. Legacy ang habol niya dyan. Legacy. Pero kagaguhan yun. Mamaya, sa vlog ko, explain ko yun further, no? Mamaya, mag-vlog ako tungkol sa mga bandang 10:30, no? At I'll vlog about Pax Silica, tutulinan ko yun. Supposed to be 2-part vlog yun eh. Pero tignan ko kung kayang ipasok sa isang vlog lang. Pax Silica. Go, no go, not yet. Yun yung title ko mamaya. Pax Silica. Go, no go, not yet. No? In-explain ko. Hindi. Marami naman kayo nadidinig ng mga explanations so re-rehash lang yung iba doon. Pero sa akin yun lang madidinig. Yung pananaw na ganun. No? So far, wala pa ako nadidinig ng pananaw. Meron kang mga didinig ng mga pros, meron kang madidinig na cons, kontra, may madidinig ka kaya mamaya explain ko sa inyo kung bakit ganyan yung posisyon ko. Okay, so hanggang dito na lang. Erlinda Flores, Sir Lee Chen, good afternoon. Sim Prosec thinks BP is guilty because of withdrawal. Hindi na. Walang masama doon sa withdrawal. Hindi nga siya nag-withdraw. Nag-withdraw yung sino yan? Yung disbursement officer. Authorized naman yan. Pearly Fernandez said, "Hi. Tweety Bird, good evening, Sir Dado." Magandang gabi, Tweety Bird. Ang doon, inaano nila, bakit ilalagay sa bag, parang tas dumaan sa likod. Madumi, yung bad yung nire-reflect nila na may tinatago. Mga kababayan, sabi ko nga sa inyo yung comparison ko, usual, unusual, at saka, ano yung isang salita ko? Usual, unusual, at suspicious, illegal. No? Suspicious, illegal, or criminal. Usual, dumang ka sa banking process. Government to government, usual, presume regularity lahat. Regular lahat. Presumption of regularity. No? Yun yung tamang term. Galing yung pera doon, pumasok dito, may cheque, may disbursement officer, authorized signatory, authorized na nirelease ng bangko. Kaya nga nirelease yung ganong kalaking pera, 125 million. Meron tayong batas na 500,000 ang limit para sa mga amlak-amlak na yan, gano'n. Pero merong sinasabi ngayong bank manager, wala naman sila nakita doon eh. Kaya ayaw nila aminin na nag-report sila sa AMLAC. Kasi meron tayong mga batas na pwede silang balikan. No?
So, pinipilit nila na palabasin na nireport yan kasi nga suspicious. Suspicious. Pero it's just suspicion, allegation. So, inaano nila pinapasama nila yung transaction. When in fact, ang final na mag-aano dyan is either na meron talagang witness na magsasabi, inutusan ako ni Inday Sara, baklasin do sa 120. Inutusan kunyari ako, pagdating ng pera doon, binilangan ko siya, bigay daw sa kanya yung ganito, 50 million, bung kunana. Tapos ano nangyari sa 50 million? Ganito, deposito daw sa account niya. Yun ang ano nangyari doon sa pera? Yun dapat ang inaano ng prosecution. Hindi nila maano sa DBM nga, hindi nila gawing witness yung DBM. Bangko yung ginawa nilang witness. Bank manager. Ano ba na? Ano makukuha doon? Ano mapipiga mo doon? Sasabihin na nga, ano ngayon? Problema ko ba yan na ilalagay sa bag? Saan ba dapat lagay? Sa maleta. Kaya nga doon, kaya hindi nila yung sa DBM. Sino ba nagpa-release, nag-authorize release yan? Presidente. So, sasabit yung presidente. Kasi may problema doon sa chief executive Kaya iwas na iwas sila. Ngayon, ang susunod nila dyan, COA. Paano ko sinabi ng COA na wala kami nakita pa Wala sila ebidensya. Tapos yung article, number, 2? So, ang next nila is yung, yung paano ginasto siguro yung pera. Ewan ko. Malabo mahirap yung kaso nila. Tapos sasabihin nila, produce nyo si Mary Grace Piatos. Bakit? Kayo mag-produce. Ba't kami magpo-produce niyan? Confidential fund nga yun Sinesafety namin yung tao. Wala, patay na kayo. Kaya hinihintay ninyo kasi magsalita yung depensa para mabingwit nyo sa bunganga. What won't happen? Won't happen. May strategy yung depensa kaya won't happen. Ngayon, ang na lang ninyo, kung inaano nila is i-form yung utak ng tao na talagang guilty si Inday to justify a guilty verdict. Ngayon, kung kayo mga kababayan, nag-iisip kayo, moral conscience ninyo, sa batas, tingnan niya yung batas, 99% guilty. Kunyari, murder. O whatever crime, 99% guilty, 1% not guilty. Anong verdict? Not guilty. Bakit? May doubt. It's better to send a person free kesa sa it's better to send a criminal free rather than i-imprison mo, not guilty siya. That's how they think, So, dyan sa proseso ng impeachment, pagka wala ka nakikitang kaso, anong gagawin nyo? Gigiltinin ninyo. Kaya nga, magagalit tao doon. Remember, 32 million na nanonood sa inyo, pinapabayaan kayo, pinapanood kayo. And then, sa dulo talaga, magkakaalaman yan. If people will accept it or not. Basta ako sinasabi ko, my prediction is, she will end up being president, either in 2028 or earlier. Pwede siya maging presidente this 2026 or if not, 2027. Kasi loko-loko kayo Pinupwersa nyo, binaboy nyo yung sistema Okay. Magandang gabi, Tweety Bird Sorry Hindi na-busy lang talaga Ma'am, Erlinda Flores, Lichen, the only purpose of those play crocodiles is to discredit and humiliate BP Sara. I think that's the byproduct. The main objective is really to take her out. Short of killing her. That's why may umugong na may threat sa buhay niya. Remember, binawasan pa siya ng security. So, ang dyan, talagang 2028, tanggalin siya. So, kasi, anong gagawin nyo kung kayong kriminal? At ang alam ninyo, buong akala ninyo na, buong paniniwala ninyo, na ang makakapigil lang sa inyo ay ang isang Duterte na yan.
takot na takot kay sa anino na Digong Duterte, anak yan. Nanununtok na sheriff. Kaya nga, yun yung pagkamali ng ng offense ng prosecution. Pinakita pa ninyo yung sinasabi ng pattern, na-vlog ko yun, di ba? Pattern of violence is actually a pattern of leadership, di ba? Sinuntok niya yung sheriff, bakit? Gago ka pala eh. Kita mong, humingi ako ng 2 oras sa iyo, umokay ka naman, pagdating ko, tutuloy mo pa rin yung sapakin ka. May mawawala ng bayad, 200 pamilya, mahigit yun eh. She was protecting the constituents. Yung kanyang tao, si Laika, ninipensa niya, sinamahan niya, leadership, tao niya, taong bayan. Sinabi niya na yung pera ng taong bayan, bla 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 bla. Hawak ng 2 tao, etc. Nilabanan niya, etc. Ngayon, ini-impeach siya, betrayal of public trust. Tatayuan niya yung taong bayan. In 3 situations, yung pattern, constituents niya, tao niya sa agency, and then yung taong bayan. Sa tingin nyo, sino mas maganda presidente? Yan o si BBM? Nandi mo nakita. Hindi mo nakita yan kung may sakuna. I think she's going to do well. Tingin ko Di ako nagsisipsip pero I think she's going to do well. She may not be ready po sa tingin ng iba, but I think she's more than ready because she has shown concern for the people. That's more than enough. As long as you feel something for the Filipino people, mahal mo ang taong bayan, nandun ka pag kailangan ng taong bayan ng kahit pat in the back, ng pagdaramay, it shows concern. It shows leadership. Kaya yung pattern of leadership, na sinasabi ninyo na pattern of violence, hintayin nyo maging presidente yan. Tingnan ko kung hindi kayo natakot lahat. Ang pattern of violence na bitayin kayo lahat kung meron ma-implement na death penalty in a revolution. Kaya nga, good luck sa inyo lahat. Isa-isayin kayo niyan, matakot kayo. No? Tweety Bird, thank you. Hi, Sin. Hope you're doing well po. Okay lang naman. Busy-busy sa mga aso. Hi. Dick Chen, please don't forget to like and share po. Maraming salamat, Dick Chen. Boy, the prosecutor panel seems stupid, especially the Lima and Chihuahua Lacson is bang. May sinabi naman si Lacson na na okay, ang kailangan niya makita is yung witness na may alam sa confidential pan. Tama naman. Lichen, ako rin gusto yung kunin na makita kasi pagka nagsalita yon, kunyari witness ng prosecution tungkol sa confidential pan, paano yung pag-disburse, paano yung etc. Meron bang maling ginawa, yung depensa. And that will strengthen yung case ni Inday Sara. Her defense. Teresita Novilla. Number 2, good evening, Idol. Hope you're doing great and family today. Thank you. Luisito Garceron watching. Eliamboy, good evening, sir. Grand. Lichen, thank you. Gamora, good morning, sir. Magandang gabi, magandang umaga. Jean Quino, good evening, Kap Dado and everyone. Okay, doon tayo sa dulo ulit. Maraming salamat sa mga comment ninyo. Ramon Cruz, good evening, sir. Thank you. Joe Vanni Miguel. Thank you. Click the 3 dots on your upper